tayo, dito tayo. Dito na po tayo sa trending na balita sa isang kababayan ni Digong na si Mon Tulfo, isa sa mga kaibigan niyang tunay na in-expose na po ang kawalangyaan, kabalahuraan ni Rodrigo Duterte at ang Davao Mafia. Aray ko. Ating TV screen. Ayan, si Senador Bato de la Rosa. Bobo. Putik, no? Unang banat, bato, bobo. Aray ko. Putik, no? Lupet. Ano malupet? Oh, diretso, bakit bobo? Naturing nga pang tiga Philippine Military Academy yan. He's inarticulate, he's stupid, he's pathetic. Noong panahon din ni Pangulong Duterte, na-meet niya siya, I'm sure. I'm glad na hindi ko tinanggap yung DILG secretary kasi baka ito magka-clash kami dito. At saka mas lalo ako sasama ng loob kasi alam kong kakampihan ito ni Digong. Kung anong sabihin ni Digong na ginagawa niya. Manong ano ito yung mga recent na nangyari yung sa Senado? Sinabi mo na mayroon kang Tweety Bird. Tweety Bird. Sabi sa Manila. Tunay bird na, hindi. Tweety Bird. Pumunta daw sa Manila Yacht Club si Senador Robin at si Senador Bato para pumunta Batangas, tapos mag-chopper papuntang Mindanao. Pero tinatanggi ito ni Chabit. Yan na nga eh. Hindi ko naman siya pinangalanan pero umiyok kasi reliable yung source ko eh. In fact, inescortan pa nga ng mga pulis yan eh. Ng Southern Police District. Going to? Manila Yacht Club. Gaano ka-reliable yung source mo? Let's just say nasa Coast Guard Auxiliary siya. Na-witness niya? Yes, di ba yung Coast Guard alam nila kung ano yung mga movements ng mga vessels. Mahirap naman kasi magsabi-sabi kasi mawalan na ng Credibilidad. And sa isang journalist o kaya retired journalist na kagaya ko, credibility matters most. I-deny na rito ni Robin. Na kasama siya, mag-deny siya ng deny. Ganun naman talaga, magdi-deny ka. Kasama siya noon sa pagtakasi. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? Sinabi mo rin po na binaboy ni Bato ang Senado. Ay, di naman yung nangyari sa Senado. Nawalan yung respectability ng Senado dahil kay Bato. Nagkagulo at paputok-putok pa. Binaboy ni Bato at saka ni Cayetano yung Senado nung pinotektahan niya si Bato na ma-arrest. Dahil lamang ay gusto niya maging Senate President, pinalabas niya si Bato. Siguro na-convince niya walang katotohanan na Pero mo yun, no? Di ba? Cayetano, alam mo, ika nga sa kasabihan, kailangan mo pa ng bato. Aray ko. Ha? Cayetano, naririnig mo ba kami? Kailangan mo pa mambato para maging pangulo. Ang sakwa nun, men. Ang sagwa. Diba? Nakita mo yung wordplay? Kailangan mo pang mambato para maging pangulo. Damn, man. Damn. Such a pathetic move. What the F? Aray ko. Diba? Gusto ko walang warrant sa'yo. Kumbinsido. Kaya nga raw si Bato, sabi, lintik, sabi niya, hindi ko akalain na totoo pala yung sinasabi ni Trillanes. Na may warrant Na siya. may warrant. Next! Bading. Bading! Bading. Anong ibig sabihin mo ng bading sa kanya? Madrama siya. Di ba karamihan ng bading madrama? Okay, going to Cayetano. Puti Cayetano, bading! Aray ko. Aray ko. Bading ka daw, sabi ni Mon Tulfo. Subo! Subo! Teach mo! Kailangan ko ang tarugo mo! Subo! Subo! Tarugo! Aray ko. Bading! Aray ko. Ito sa interview mo, ang talagang yung tawag mo kay Senador Alan. Madrama siya eh. Ading naman salita niya. Mahalata mo naman sa taong bading eh. Salita. Tapos yung madrama. Hindi ka ba nag-aalala man? Baka naman yung nasa LGBT community natin eh, medyo ano sa'yo na, so nililabel mo What's sila. wrong with being a bading? Paano wala sa akin? Pero parang sabi gwapo ka. So hindi naman ho ito parang ano nyo, parang... Insulto? Hindi. I misunderstood. Ito, sabi, homophobic daw ba kayo? Hindi ako homophobic. Kailan homophobic yung galit sa bading. Hindi ako bading, hindi ko galit sa bading. Paano mo ikukumpara mo yung mga politiko ngayon? Sa mga politiko noon, di ba? Inabot mo siguro yung mga The Likes of Salonga, Tanyada. Malayo yung mga, especially before martial law, malayo. Mga comedy yung Senado natin ngayon, kumpara mo sa mga panahon nila. Ngayon malayo eh. Walang guiding force. Huli ka ng ganyan para pag may nag-hinabol ka sa NLEX. Si Governor Daniel Fernando, nakausap namin at hindi rin naman niya inamin na nasuntok siya o sinuntok siya ni Secretary John P. Cremulya. Pero ikaw yung naglabas ito, so Dinideny niya? Siyempre, dinay niya. Yung Tweety Bird ko ang nagsabi. talagang yung Tweety Bird mo, malayo ang... Marami. Yung Tweety Bird, isa lang yan. Marami yan sila. Kailang Tweety Bird na lang tawag ko. Si Vice President Sara Duterte. Luka-luka. Grabe, no? Putik, no? Kaya pala trending to. Grabe pala to. Kaya pala trending to. Grabe pala. Kaya pala nagwawala yung mga DDS. Inaasar siya ngayon. Putik, kaya pala. Dahil, putik, grabe pala yung pinagsasabi. Luka-luka. Aray ko. Aray ko. Putik, ang hirap nito, no? Putik, sa GMA pag ginawa to, lalabas po po to sa mga TV. Luka-luka si Sara. Ilan niya, no? Ano naman yung kanyang asa, yung sabi niya, papatay daw niya na parang may tama ito sa ulo eh. She's unhinged, psychologically defective. Pero pumunta kayo kay dating Pangulong Duterte. May tama sa ulo. Aray ko. Grabe.
Nakita niyo siya, nakakausap niyo siya. In fact, binabastos niya si Digong nung araw. Pakita tao na lang yung pumupunta siya sa Dahig. Nung araw yan, bastos yan, binabastos niya yung tatay niya. Kaya sabi ko sa inyo wala pong good family, walang better relationship si Sara kay Digong. Sabi ko nga po sa inyo, minumura yan ni Baste. Halos tinatadyakan na yan ni Pulong. Tawag sa kanya ni Digong. Ang tawag ni mga kapatid ni Sara Duterte, ni Pulong, ni Baste kay Digong, matanda. Lagi nilang sinisigawan. Tsaka pansinin nyo po tingnan nyo. Ilang beses po ba? Tingnan nyo ilang beses nyo nakikita ang mga sila Sara sa Malacanang? Wala po. Wala. Hindi sila makapasok sa Malacanang. Galit na galit sila kay Bongo kasi nagpapaalam pa sila kay Bongo. Aray ko. Oh. Natatawa na lang ako Yung pag nakikita mo. oo. Yung mga nakikita natin ngayon, lagi siya nandoon. In fact, yung tatay niya gusto siya maging pangulo dahil galit siya sa tatay niya, vice president na lang tinakbo niya. Kung anong gusto ng tatay niya, sinusway niya. Nung araw pa, publicly, pinahihiya niya yung tatay niya. Kaya sabi pupunta sa The Hague. Baka hindi ka nagsisisi siya sa mga ginawa niya sa tatay niya. May pagsisisi ba ang lokalo? Ano, babasa ko yung mga article mo about niya. May pagsisisi ba ang loka-loka? Aray ko. Kahit sa inyo wala magandang relation. Alam nyo, may mga kaibigan po nga kami na mismo, yan sa pamilya Duterte, sinasabi po talaga, wala po talaga magandang relasyon. Simula po na nagiwalay si Digong tsaka yung nanay ni Sara, sinumpa na po si Digong ng mga anak niya. Yun po ang totoo. Yung kay Digong. Paano kayo naging magkaibigan ni dating Pangulong Duterte? 1992, 1993, yung Contemplasyon. Flor Contemplacion. Lord Contemplacion. Tapos, di ba maraming nagsasabi doon sa nakawawa naman si Flor, mali yung pagkakaparusa sa kanya. Kaya nag-research ako, talagang may kasalanan siya. And then sabi ko, tayo kasi mga Filipinos, emotional tayo Yung bang kakaawaan natin yung isang tao kahit na nagkamali siya. Isa sa mga nagprotesta sa pagbitay kay Contemplacion ay isang mayor ng Davao City. Sinunog yung Singapore flag. Sabi ko, tatlo kami ni Dong Puno noon Mayroon kaming programa, Action 9, everyday noon. Ako, si Dong Puno at saka si Ray Langit. May commentary. Sabi ko, napaka-OA naman yung mayor na yan. Ay, susunugin mo yung flag. At saka hindi niya naisip. Singapore is one of the best judicial systems in the world. Siyempre, narinig niya. Sabi niya, pag nakita ko yan dito, tiga Davao din ako sasampalin ko yan. Sabi ko sa kanya, puntahan kita yan. So, I exposed myself, pumunta, I made myself obvious. Sa mga lugar na pinupuntahan niya, pinupuntahan ko rin. Hindi kami nagtagpo. Nung bumalik ako sa Manila, sabi ko, gago ka pala Sabi ko, sabi mo, pag nakita mo ako, siguro may nagsabi na naman siguro sa'yo na andoon ako. Bakit hindi mo ako pinuntahan at sinampal? Anyway, to make the long story short, nasuspindi siya Hinanap niya ako. Doon kami naging magkaibigan. Okay, next picture. Ayan, boss, ano pala to? Si dating presidential spokesman Harry Roque. Hipokrito yan. Nawala ko ng respeto dyan. Nung araw, laki ng respeto ka dyan. Diba, human rights lawyer yan, di ba? Ako, naging abusado yan. He's on the run. Pero marami kasing naipon yan sa Pogo. Sino to? Si Mabanta? Sa PGMN. Extortionist. Extortionist. Galing, no? Hindi, pero marami na akong narinig tungkol sa kanya. Siyempre, hindi naman ako pwedeng magsulat. Una-una, kasama natin sa social media hanggang sa mahuli siya. In fact, social climber yan Miski sa mga pagtitipon na kung maraming andun siya. So, he would invite himself. Ang nagkamali dito, tinalo niya yung pareho niya magnanakaw. Nung naging special envoy ka sa China noong 2018, bakit mo tinanggap yung Unang-una, walang sweldo yan Holy ba yun? Ano lang yun? Prestige lang. Tinanggap ko yan dahil gusto ko magkaroon ng contacts din paglabas ko. Opportunity yan ang business. Kaya in fact, yung mga businesses ko minsan ngayon ay dahil sa pagiging special envoy ko. Dahil may nagkakaroon ka ng contacts. At saka gusto ko rin makatulong sa improvement and relations between China and Philippines. And nagtagumpay din naman ako dahil nakikipag-usap ko, nakikipag-inuman ako sa kanila Yung may mga high officials. Ano pa yung in-offer sa'yo ni former President Duterte? Wala na. Diba? Kasi ang usapan namin, ibibisto ko yung mga katiwalian sa administrasyon niya. Ang nangyari diyan, piniringan siya ng mga tauhan niya, yung mga nasa... Ayan ito maganda to. Ayan na. Siya yung tigabisto ng korupsyon sa administrasyon niya, si Tulfo, ligid niya. In fact, kung minsan meron akong panahon na sabi ko, Bay kasi tawag ko sa kanya, Bay, hindi kita maaabot Mayroon ka bang direct line? Ito pa lang si Digong, hindi marunong sa akong telepono. Wala Bakit kay Bongo? Sabi ko, minsan busy ng maraming siguro sa dami ng tawag, minsan hindi ako nasasagot. Baka pwede mo akong bigyan ng direct line, kaya ibang linya. Sige, sabi niya, bibigyan kita ng linya ng kanyang AD cap na babae. Tawag ako na tawag, hindi rin. Sumasagot. Kita naman kami ulit. Si Alpotera yon. Si Alpotera. Yung aid niya, yung iniiyot ni Digong, si Alpotera. Aray ko. Yun naman yung the rare occasions na kikita kami. Sabi ko, paano ito? Ayaw rin binigay yung kanyang nurse, yung number ng nurse niya. Hindi rin. Tapos finally, sabi ko, ano ba ito? Hindi kita maabot hindi kita matawagan. Hindi sila sumasagot. Binigay na yung kusinera. Yung kusinera niya, yung telepono ng kusinera niya, hindi rin. Ang ibig sabihin niyan, hinaharang. Kailangan dumaan kay Bongo. Grabe ang bantay ni Bongo dyan. Akala ko nga nung naging senador si Bongo, mawala na siya. Sabi ko, meron akong access. Mas lalong dumikit. Si Bongo halos, unasan lang yung puwet ni Digong Talagang boy yan Boy. House boy. Sinuso yan. Bongo, tiga punas ang puwet. Aray ko. Si Bongo, kapag walang available na babae, naka-ready yung puwet. Halimbawa, walang puwet walang babaeng ready. Okay, Bongo, ikaw muna. Walang babae.
Ugasan mo na yan, Bongo. Bongo, ugasan mo na yan. Lagyan mo na ng petroleum jelly. I'm ready. Aray ko. Si Bongo, hindi ka pwedeng makalapit sa kanya. Dadaan ka talaga sa kanya. Kaya magkalaban sila ni Sarah at saka si Pulong. Hindi sila nakadiretso sa tatay Ay, yung niya. mga- Oh, kita nyo? Sabi ko sa inyo eh. Kita nyo? Hindi makapasok sila Sara, sila Pulong sa Malacanang. Kailangan mo magpaalam kay Bongo. Sabi ko sa inyo eh. King. Di ba? Lahat. Ewan ko, mas marami pa yata yung laplapan ni Bongo tsaka ni Digong eh. Oh, kailangan dumaan saan ito kay Bongo. kay Bongo. Eh kung yung mga anak na hinaharang, di ba? Ako pa kaya. I would not sit on my ass as mayor of the city and allow these things to happen. Flood the city with drugs, you go into the kidnapping business, you oppress people. Pero nung panahon talaga ni Digong sa Davao, sir, okay talaga ang Davao. Yes. Ba't sabi ni Trillanes kasi is one of the dangerous city? Not during Digong's time. Mayroon silang kinumpisal ni Digong sa akin na tinulak niya sa helicopter yung isang tao eh. Nagalit sa kanya yung piloto kasi Air Force helicopter. Sabi, sir, mamamalas kami niyan. Ba't ninyo ginawa yun? Hinulog niya. Meron yung isa ng rape ng bata. Paano patay na? Nung mahuli nila, maraming barbecue sticks, pinagbugkus nila. And then, minaso doon sa dibdib. While in the threshold of pain, di ba? Yun ang nilagay nila, kinalat nilang mga pamphlet. Ito ang mangyayari sa mga rapist. Meron pang isang loob ng bahay, hinapos yung asawa, yung lalaki. Ni-rape yung babae sa harap ng asawa. Nahuli nila Digong. Si Digong kasi vigilante. Kinuha niya yung 38 niya. Sabi niya, barilin mo yung tao. Sir, hindi ko magawa. Ni-rape yung kon. Ginahasa yung misis mo sa harap mo. Hindi mo, ayun pagkakataon na. Hindi sir, hindi ko magawa eh. Liga, kinuha niya yung kamay ng tao. Dito lang ha. Grabe, no? Pinutukay yung tao, patay yung suspect. Ayan, sabi niya, nakaganti ka na. Mayroon pang isa, pinatawag niya yung nagnakaw. Tinawag yung isang tao, sabi niya, saan mo dinala yung nakaw? Tinago ko po sir, pinalo niya ng martilyo yung kamay. Yung pala pulis yun, custodian. Isa dinala ko si Osang doon sa kanya, sa Davao. Si Osang? Oo. Yung artista? Oo. Naging kami ni Osang. Sabi niya, bye. Sabi niya, Uy, isang ina, may chismis pa. Yung Ramon Tulfo, jowa pala si Rosana Roses. Oh, sang ina. Ang lupit, men. Aray ko. Grabe. Ang lupit pala ni ang lupit mo, Ramon Tulfo. Aray ko. Apaka-pogi mo pala. Usang ina, Rosana Roses, men. Aray ko. Dinaig mo si Robin, ah. Dinaig pala nito si Robin. Mon, pwede kong hiramin yan. Anong hiramin? Girlfriend ko yan. Matagal kayo nag-iano ni Osang? Secret na. Nagkakita-kita kami ni Osang dito pag naimbita ako sa debate. Meron siyang program noon eh, di ba? Oo, meron sila. Yung Kasama siya doon, nag-cheer sa akin. I will kill more if only to get rid of drugs. In fact, ngayon, malaking yung aking sama na loob in the sense that hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin bilang Pangulo. Yung mga war on drugs, mukhang hype lang eh. In fact, marami na lumalabas ngayon na mga pinapatay nila, mga tauhan ng mga sinusuportahan nila ng sindikato. Masakit yun sa akin. Kasi akala ko mayroong pagbabago, magkakaroon. Kita nyo, hype lang talaga yung war on drugs eh. Kita nyo, hype lang po. Walang nangyari. Mahirap lang ang pinatay. Tapos sasabihin nila, Puti sabi ko nga sa inyo eh. Mamahalin ko uli si Digong, patayin niya si Michael Yang. Yung Michael Yang si Alan Lim, patayin niya. Yung ina, luluda ako sa kanya. Patayin niya si Michael Yang, patayin niya si Alan Lim. Luluda ako sa kanya, magdi-DDS ako talaga eh. Aray ko. Ang ina niyan. Wala, pinatay bata. Dawit pa bata. Papago. He fell into the trap. He was eaten up by the system. Palagay ko, the corrupt system. Anong pakiramdam mo yung manong muna? Siyempre, pagkaibigan mo siya, pero eto, andyan siya ngayon, doon sa kinakaharap niya na yung uncertainty ba, kung makakabalik ko ba siya dito? Hindi na siguro makakabalik. Kasi pagkakaalam ko, only once a year lang ang hearing eh. Ilan taon na siya ngayon? 81. Halimbawa, once a year, 90, andun pa rin siya. Walang pag-asa. And ako naman, sa pananaw ko, tama lang yung pagkakakulong niya. Dahil nga doon sa marami silang pinatay na karamihan ay mga maliliit lang na tao at saka Tama. kasalanan. Ang kasalanan lang nila ay biktima sila ng droga. Uy! Kita mo? Sabi sa inyo eh, wala pong wala talaga eh. Wala talaga. Kita nyo? Coming from Ramon Tulfo na yan, tropa niya si Digong, 90s pa. Oh. Ang dami. Alam nyo, tama, mali yung ginawa ng mga taong nangidnap doon sa Davao. Mali yung ng rape. Pero, hindi po natin kailangan, nilalagay po yung batas sa ating kamay. Mali po yon. Dahil meron pong kaukulan, sa ayaw man natin at gusto, meron pong kaukulang batas na dapat po tayong sinusunod. At kapag hindi natin sinusunod yon, wala pong kwenta tayo. Magiging walang kwenta po ang ating bansa kung injustice ang gagawin natin. At yun nga nangyari kay Digong, kita mo, naging walang kwenta po yung natin. Tingnan mo ginawa niya. Oh. Natural, mali yung ginawa ng rape, mali yun, pero wala po tayong magagawa. Kailangan natin sumunod sa sa ilalim ng batas. Hindi po nilalagay sa kamay natin yung batas. Si Digong po nilagay niya sa kamay niya. Pero, okay sana kung ganun. Pero, ang mahirap po, yung mga drug lord, hindi po niya pinatay. Yung mga drug lord, nabuhay. Nakabili pa nga ng property sa Dubai eh. Sa sobrang pera nila. Magkano po property sa Dubai? Pinakamababa po dyan, 500 million. Nakabili ng property doon. Oh.
Dahil umaapaw yung nanakaw nila dito. Oh, diretso. Oh, Raymart to ah. Raymart. Iho, huwag ka na magtago sa iyong lungga. Ano ito? Hindi naman kita anuhin Hindi lang tayo talaga noong araw Nagkaintindihan. Yung insidente po na talagang nakakabit sa'yo, yung eksena sa NAIA noong 2012, pinicture na mo si Claudine dahil doon sa kulog doon sa pag-aabuso sa mga empleyado. Ayan, iba na yan. Wag na yan. O, yan, iba na yan. Iba na yan. O, yan po ah. Yan po ang expose ah. Yan po ang expose ni si Ramon Tulfo. Ha? Ito, lagdagan natin ng konti about sa magkakapatid. Sabi ko, I'll be an outsider looking in. Kaya sabi niya, sige, hindi mo tinatanggap itong offer ko. Si Wanda na lang ang bibigay ko kay Wanda, isang cabinet post. Kumusta po kayong magkakapatid na lalaki? Paano yung samahan nyo? Pabuti naman, minsan may mga misunderstanding, minsan pa binabanatan. Demokrasya yan Alam niyo naman siguro yung image at branding ng magkakapatid na Tulfo, palaban, walang inuurungan. Bakit ganun yung naging tatak po ng Tulfo brothers? Kasi lumaki kami sa military environment. Ang tatay ko kasi, di ba, opisyal ng PC. We grew up in different camps. And in different... Ako. If ever po ayaw ni Sentry, ako hindi ako mangingimi na sumuporta kay Rapi Tulfo. Oh, wag lang Sara talaga. Kayo, ano sa tingin nyo? Comment nga kayo, sa tingin nyo. Ako, wag lang Sara. Hindi ako mangingimi sumuporta kay Idol Rapi Tulfo. Oh. Ako, sinasabi ko talaga yan. Hindi ako mangingimi pa sumuporta kay Idol Rapi. Wag lang po Sara talaga. Wag lang Sara, pusang ina. Diba? Putik, kahit ganyan si Idol Rapi. Diba? Kahit ganyan si Idol Rapi, putik. May natutulungan talaga. Si Sara, sino ba natulungan niya? Si Sara, sino natulungan? Si Sulaika lang. Aray ko. Diba? Si Sara natulungan, si Sulaika lang. Aray ko. Yung mga iba dyan, yung mga iba po na nag-comment na ayaw nyo kay Rapi, okay lang po, nire-respeto ko kayo. Pero, kesa naman bumoto tayo kay Sara. Kung sila po magbangga, kay Tulfo na talaga ako. Isipin nyo yun. Doon na ako kay Tulfo. Marunong sa media o kaya marunong sa computer. Aray ko. Diba? Doon na ako kay Tulfo, marunong sa computer, kesa naman kay Sara, putik. Walang alam talaga sa buhay. Diba? Okay? Kaya, ayan po ang abangan natin. Oy, maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like po sa ating mga live. Kasi po, tayo po ay naka-shadow ban. At sa pagla-like nyo, makikita po tayo ng ating mga friendster. Aray ko. Okay? Makikita po tayo ng mga friendster natin na meron pong isang channel na nyolo pa. Kaya, sabi ni wala nang iba malibang kay Rapi. Wala tayong magagawa eh. Aray ko. Diba? Wala tayong magagawa. Ibig ko sabihin, wala po tayong magagawa doon. Ano na naman natin? Ano pong piboto natin? Si Sara. Oh. Wala tayo. Mag-Rapi na tayo kaysa kay Sara. Tingin nyo. Kayo ba? Kayo mamili. Ako talaga, wag lang talaga Sara. Diba? Wag lang po talaga Sara, delikado eh. Wag lang po Sara, delikado. Delikado. Lahat okay na, wag lang Sara. Oy! Si Cart Lea nandito. Aray ko. Cart, thank you, Cart. Nyolo, I miss your brother, love you. Hello, BMB fam. Di ko na kayo maisa-isa. Thank you, Cart. Naalala talaga ako ng kaibigan ko. Salamat, mahal na mahal kong kaibigan, Cart Lea. Thank you, Cart. Okay? Ayan yung lupit talaga ni Cart Lea. Kahit ganyan yan, ganyan talaga yan eh. Aray ko. Okay, magkita-kita po tayo susunod natin live. Pa-like na lang po. At pa-subscribe na rin. Thank you sa aking kaibigan Cart Lea, sa aking BMB family, sa aking Ceresa Force, family ni Jake, at sa Ulo Natics, family ni Chris Ulo, sa Mandirigma ni Banat Boy, sa mga kasosyalera ni Mike Cervera. Paano yung kay Ballpoint Man? Sa mga kabol-bol ni Ballpoint Man. Aray ko. Sa mga katinig ni Muntintinig. Aray ko. Sino pa? Mga bata ni Batang Maynila Toits. Aray ko. Sino pa ba? Mga kailong na pango ni Mima Alicia. Aray ko. Yung kay Direk Freddy, mga ka-eksena ni Direk Freddy. Aray ko. Sino pa? Sinabi ko na, mga kailong. Mga Coach Jared. Ayan, kaano ni Coach Jared. Ano ba yun? Ano ba yung ni Coach Jared? Nakalimutan ko. Ano ba yung kay Coach Jared? Nakalimutan ko.
Ano ko yung Coach? Ano yung kay Coach Jarrett? Aray ko. Kotsero, yan, kotsero, mga kotsero. Aray ko. Mga kotsero, ang mga Katleya ni Cartleya. Mag-subscribe kayo kay Cartleya, ha? Ang hindi mag-subscribe kay Cartleya, mamamatay. Sino pa ba? Mga ka-clear. Yan, mga ka-clear. Ayan, mga ka-clear. Ni Attorney Claire. Plastro. Sino pa ba? Wala na. Yun lang pala. Jake Magdus. Props na. Ka-clear. Sino pa ba? Kaya sinabi ko na nga eh. Si Reza Force yung kay Jake po. Si Reza Force yan. Hulunatics. Ayan, si Sir Chris Angel. Si Sir Chris Angel kasi Oy, Sir Chris Angel. Kuya, dapat naglalagay ka, Chris Angel, Ulunatics. Ganon. Mark Ramos. Ayan ha. Mga kamasel ni Mark Ramos. Siyempre, ang aking mga karayuma, kalibag, mahal na mahal ko yan. San man tayo sulok ng mundo, nandyan yan. Aray ko. Ay, si Reza Bor, Mark Ramos pala. Oy, oo nga pala, mali. Oo nga pala, Chaicher. Mali. Kay Jake po, hindi na po pala si Reza Force. Si Reza Force kay Mark Ramos. Yung pala, sorry, Chay. Ganun pala yun. Baka may tanong kayo dyan. May mga tanong kayo dyan, taas ang kamay. May mga tanong ba kayo? Baka sabihin nyo, hindi na tayo nag-uusap eh. Magtanong muna kayo at bagong kanta natin, abangan nyo to ha. Kailan kaya tayo muling magkakasama? Parang kailan lang nung huli tayong nagkita. Ang bilis ng paglipas ng panahon. Napapaisip ako sa tuwing wala ang katulad mo. Kahit na anong mangyari, di magbabago. Ang pagtingin ko sa'yo ay laging totoo. Ikaw ang tanging dahilan kung bakit masaya ang bawat sandali na tayo'y magkasama. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo. Nandito lang naman ang puso ko sa'yo. Laging naghihintay na muling magkasama. Sa pangarap ay kasama kita. Mga ka-take, si Takero. Si Takero pala. Oo nga pala, si Takero, no? Si Takero. Oo nga pala. Aray ko. Video tayo nga pala. Hindi pa na tayo nagbi-videoke. Videoke muna tayo, ha? Videoke muna tayo. Press 6-7 kung gusto nyo na tayo mag-videoke. Hindi na tayo nagbi-videoke nga pala, no? Videoke. Videoke tayo. Press 6-7. Ibibigay ko ang lahat sa'yo, aking sinta. Wala nang ibang puso. Okay, videoke. Pasok! Pasok! Madilim daw ang paligid, pinatay ang ilaw. Pero yung banyo, kitang-kita na mayroon naman. Binobola tayo ni Taitano Aray ko. para lang maging pangulo ng budol sa Pilipino. Di
nalalayo sa'yo ang tunay na kwento. Dinadaan nyo kami sa kamusta kayo. Kitang-kita sa CCTV ang aarte nyo. May parto nga pala ang Netflix na to. Sinugod daw, sila ay underattack. Nakakatawa, underattack pala. Para lang makuha liderato, sila ay nagpakabobo. Grabe na to, kumakain habang may gulo. Di nyo na maloloko mga Pilipino. Mulat na kami taitano. Kamusta ka, sabi ni Pia. Pusang ina talaga, Netflix drama. Ano sa inyo ang Senado? Sasagipin ba si Sara? Ang impactang walang kwenta, computer di marunong siya. Sige, ituloy ang plano nang maubos na kayo. Kakahiya ang Senado, gibain na, alisin na to. Sabay-sabay! Di nyo na maloloko mga Pilipino. Mulat na kami taitano. Kamusta ka, sabi ni Pia. Anak ng puta talaga, Netflix drama. Aray ko. Ayos. Salamat po kung nagustuhan nyo po. Thank you. Dumako na po tayo sa ating second set. Inaalay ko to kay Alex. Kay Alex na si Alex po na forfeit. Tsaka kay Susie. Aray ko. Tsaka kay paring Eduardo, mga manager ko. Shout out. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Unti-unting nalalagas isa-isa ang Senado. May isang tao, siya ay kalbo, hinahanap ng ICC dahil kriminal ito, pumatay ng Pilipino. Natatawa ako sa sitwasyon ngayon. Yung Senado natin, comedy na talaga ngayon. Kita mo na uubos na sila. Kasi lahat sila mukhang pera. O di naman kaya mukha ng Duterte. Hindi na sila mapakali. Kaya imbis na sila'y dumali, ayun, mapapanghe. Akala nila siguro tanga-tanga tayo kapag namuno ang isang pangalang Taitano. Hindi nila ngayon makita ang kanilang muka sa kahihiyan nilang ginawa sa Peking drama. Kung ako sa inyo, magtago kayo. Lalo ka na Joel at Chis, sama mo na tumbong ni Jingge na namamakla tuwing gabi. Madami siyang lalaki, ayun, makukulong na si kumpare. Yeah. Lagi nating tandaan, hindi mo ikagagwapo yan kung panot ka talaga. Hindi porkit may paluka, mayabang ka na. Ayan, tuloy, nadadali ka sa mga donasyon ng politika. Panot ka na nga, ang sama ng ugali. Iisa ang ngiti tungkol.
Ngayon, nagsisisi kung bakit ginawa nyo. Imbis na kawawaan, kinahihiya ng tao. Tanginang Senado to, sumasamba sa ribulto ng Duterte. Halik sa puwet, mga kulto. Minsan na naginip ako ang sama, nakita ko markulit ang pagmumuka. Hindi ko alam kung ngingiti ako o matatakot po ang muka ko. Kasi bakit naman ganon kapag nakalungkot at masaya, iisa lang ang figura niya. Ano to? Ang aso. Ayan po, maraming salamat po. Second set. Second set na kaagad tayo. Second set! Sino pa? Sino pa? Baka may request kayo dyan, ha? For request and suggestion, dial 2366. May request ba kayo and suggestion? Dial 2366. Aray ko. Ay, nandiyan ka pala. Mary Jane Rivera, ha? Shoutout, ha? Andiyan po. Si Jeng Potpot, salamat. Joel, Aray ko. Teresa Force, Mr. Cool de Vera. Nandito pala yung mga old fans ko. Shoutout sa mga old fans ko yan, ha? May request ba kayo? Suggestion? Just Aray ko. Jason Reyes, ang ating valedictorian. Jason Reyes, Security Exchange Commission. Ano? Sweet Sense, yan. Ray Raton, shoutout. Aray ko. Mami Irene, Daddy Armin, shoutout. Kaya iniisip ko kung ano kakantahin ko, eh. Ano ba magandang kanta? Hindi ko nga pala nabanatan yung Senado, no? Rhys John, Denise Ilaga, Gemma Yambao, shoutout. Chris Angel, nakakasawa, puro Chris Angel. Aray ko. Aray ko. Tagalog tayo, Ginoong de Vera. Okay. Last. Favorite to, ha. Yeah. Aray ko. This freestyle, yo. Hoy, Mary Jane de Vera, thank you. Putik, ang sarap talaga pag binabati mo si Mary Jane de Vera, oh. Kumukulay. Pag binabati mo si Mary Jane de Vera, may kumukulay, ha. Pusang ina. Shoutout, Mary Jane de Vera, thank you, ha. Salpanero filter. Ayaw mo ba ng Marcoleta filter? Marcoleta hair grower. Gusto mo? Aray ko. Yeah. Welcome to the third set. Let's go! Sino ang pinakamaingay? Ang Senado ang pinakamaingay. Sino ang pinakamaingay? Ang Senado ang pinakamaingay. Okay, sarap talagang pagmasdan. Si Robin, tatanga-tanga iyan. Hindi niya daw tinakas si Mr. Bato. Kasi naman po walang waranto paresto. Kita mo talaga, tatanga-tanga. 9851, hindi niya alam, ha. Ganyan kasi ang mga binoto nyo. Ang utak ay nagluluga-luga ito. Robin, paisa naman. Putang ina mo naman dyan. Nakakainis na ang isang ulad mo. Pati Muslim ay dinadamay mo. Ang dami mong drama, ang dami mong arte. Hoy pare, wala ka sa pelikula. Ikaw ay isang senador. Dapat lang hindi ka konsentidor. Pero anong nangyari? Kitang-kita na. Yung sa CCTV, hindi daw AI, ha. Kumbaga, proud na proud pa siya sa kasinungaling ang ginawa niya. Ganyan po ba mga DDS senador? Ganyan po sila kakonsentidor. Nakakasawa na, nakakasuka na. Kung ako sa inyo, tuturuan ko siya. Kasi naman wala na nga pong utak. Kung tumatahon pa parang uwak. Ang daldal, ang ingay-ingay, chinek ko yung ulo, walang laman, hays. Ganyan po talaga ngayon.
Mas tanga, mas trending ka ngayon. Ganyan na po ang uso talaga. Kawawang Pilipinas, kawawa talaga. Lalong-lalo na to si Marcoleta. Ang yabang-yabang, kahawak piluka niya. Hindi porket panot, nagyayabang ka na. Hindi porket long hair, babay Becky siya. Gagawin niya na online po ang pag-attend sa trial na po. Para kay Bato, gagawin nilang lahat. Ganong polo sila, burak na burak. Oo, burak, nakakairita. Talagang nagkukupal-kupal-kupal sila. Dila ang betlog, dila sa puwet ng mga Duterte ang makukulit. Kamusta si Pia? Kamustahin nyo na? Kamusta ko, Pia? Okay ka pa ba? Ang galing ng drama, napapalakpak ako. Tapos nung nakita, may ilaw pala to. Oh! Tama na, Taitano, tama na, Taitano, tama na, Taitano, tama na, Taitano. Titigil na ang drama sa Senado. I-impeach na ang imbalido. Sara, tapos ka na. Hello. Wala ng boses. Shit. Aray ko. Last. Last. Ooh, yeah, man. Eman! Uulit-ulitin ko sa inyo, mga DDS ay isang kulto. Proud na proud sila sa 13 na mga Judas kay Heso Kristo. Sila yung nagdadrama na we are under attack. Sila yung nagsasabi na wag naman pong ganyan. Mga senador natin ay titimang-timang, kaya wag na po tayong umasa dyan. Ang mga DDS talaga, kung mag-isip ay masyadong tanga. Basta maka-fake news animal, gagawin nila sobrang garapan. Let's go! Sila yung tatanga-tanga, may maleta ka. Sila yung nagsasabing vlogger na bayaran ka na. Sila yung sa comment section na Duterte pa din. Putang ina nyo talaga mga praning. Lemon! Aray ko. Aray ko. Lemon! Aray ko. Aray ko. Last verse! Sila yung nasa comment section na tatanga-tanga. Kapag sinita mo puta, galit pa po sila. Sila yung nagsasabi na may maleta ka. Yan ang DDS na tatanga-tanga. Sila yung nasa comment section na tanga. Yeah.
Abaya-baba na, lagpas itlog na, 51 billion aruwasan na, baba na, last pag-isip na, 51 billion pulong asan na, haru, 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 ito pulong. Singapore, Singapore, Singapore pool pala, giiyot-iyot, si pulong iyot, ang walang kwenta naming congressman, giiyot-iyot, si pulong iyot, ang walang kwenta naming congressman, uulan-ulan lang, apawang ba, wala po tayong bagyo panayan, uulan-ulan, grabe ang baha, wala pa tayong bagyo na ayan, haru, 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 ito purong, Singapore daw, Davao, puta, fake news talaga, giiyot-iyot, silver lang iyot, ang walang kwenta naming congressman, sige ang iyot, si pulong iyot, ang walang kwenta nating congressman, lubog, 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 haru, 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 ito pulong, Singapore putik, fake news talaga sila, iyot, iyot, concert, 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 Aray ko. Aray ko. Tama na yan? Kaya ko ba ba? Yan natin ha. Yeah. Hoy, Christy Jam MG, thank you, Christy Jam. Barto, bilisan mo ang takbo. Yung ICC may warrant arrest nasa ulo mo. Bato, tumaklod ka, magtago sa patibong. Si Trillanes ay nakaikot. Ganon. Bato, makinig ka, huwag kang magpagabi. Maraming pulis dyan sa tabi-tabi. Bato, lumingon ka, may mobil sa daan. Baka masumpo ka at madala. Aray dyan, hindi pulat. Love you! Maraming salamat. I love you all! Thank you. Love you all!